Braso, tanggal ulo ba? Nagbigay na ng payo ang former world champion na si Mark Magsayo sa ating kababayang mandirigma. Sinabi niya na hindi dapat sumuko sa laban at hindi matakot dahil tao lang din naman ang kalaban at hindi robot. At sinabi pa niya na tanggal ang ulo ng unified world champion na si Oscar Collazo. Braso, tanggal ulo ba? Mapagpalang umaga, tanghali at gabi, saan man daw kayo sa mundo mga kakwento. Mainit na inaabangan ng mga boxing fans ang paparating na sagupan sa pagitan ng rising Filipino boxer na si Jason Vaison at ang kasalukuyang WBO, WBA at Ring Magazine minimum weight world champion na si Oscar Collazo ng bansang Puerto Rico. Gaganapin ito sa September 21 sa California, isang laban na siguradong magiging makasaysayan para sa dalawang mandirigma. Para kay Vaison, ito ang pinakamalaking pagkakataon sa kanyang karera upang ipakita ang tunay na galing at tapang na isang Pilipino sa entablado ng mundo. Samantala, para kay Collazo, ito ay pagkakataon upang patunayan na karapat-dapat siya sa kanyang hawak ng mga korona at ipakita na siya ang tunay na hari ng kanilang dibisyon. Si Jason Vaison mga kwento, kilala sa kanyang agresibong estilo at tibay ng panga, ay dahan-dahang umakyat sa ranggo ng boxing matapos ang sunod-sunod na panalo laban niyan sa mga lokal at international na kalaban. Kilala siyang walang inurungan at palaban mula unang round hanggang sa huli. Ang kanyang disiplina sa ensayo at determinasyon na makapag-uwi ng karangalan sa Pilipinas ang nagbibigay ng dagdag na motibasyon sa laban na ito. Malaking hamon para sa kanyang makakarap ang isang kampiyon tulad ni Collazo. Ngunit dito rin masusukat kung gaano kalalim ang kanyang puso bilang mandirigmang Pilipino. Sa kabilang panig naman mga kwento, si Oscar Collazo ay hindi basta-basta. Siya ay kinilala bilang isa sa pinaka-promising at mautak na boksingero mula sa bansang Puerto Rico. Sa murang edad pa lamang ay nakapagpakita na siya ng husay at ngayon bilang unified world champion, dala niya ang mataas na expectation ng kanyang mga kababayan. Kilala si Collazo sa kanyang kombinasyon ng mga bilis, footwork at ring IQ. Hindi siya madaling lapitan dahil mahusay siyang umiwas at marunong pumili ng tamang pagkakataon upang umatake. Marami ang nagsasabi na siya ang bagong mukha ng Puerto Rican boxing at nakatagdang sumunod sa yapak ng mga alamat mula sa kanilang bansa. Kaya naman sa laban na ito, magiging malaga ang diskarte at composure ng bawat boksingero. Si Vaison na mas kilala sa kanyang lakas at agresibong atake ay dapat mag-ingat na hindi basta mapasok sa traps ni Collazo. Kung may papakita niya ang tamang timing at determinadong presyon mula sa simula, maaring masira niya ang game plan ng Puerto Rican champion. Ngunit kailangan din niyang pairali ng disiplina dahil isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring maging daan para sa mautak na si Collazo na makakuha ng malaking bintahe. Samantala, sa panig naman ni Collazo ay tiyak na maghanap ng paraan upang gamitin ang kanyang bilis at galaw upang makaiwas sa mga bigating suntok ni Vaison. Kung may iwasan niya ang pressure at may tatakbo ang laban ayon sa kanyang estilo, malaking tsansa na mapanatili niya ang kanyang mga titulo. Ang hamon para sa kanya ay kung paano tatapatan ng tibay at walang kapagurang pag-atake ng isang Pinoy na may pusong palaban. Ang laban na ito mga kwento ay hindi lamang simpleng sagupan ng dalawang magkaibang boksingero, kundi isang representasyon ng dalawang bansa na parehong may mayamang kasaysayan sa boxing. Ang Pilipinas na nagbigay ng maraming world champions tulad ni Manny Pacquiao at ni Donnie Nietes ay muling kinatawan na nais pagpapatuloy ang tradisyon ng tagumpay. Sa kabilang banda, ang Puerto Rico na kilala rin sa kanilang mga alamat tulad ni Felix Trinidad at Miguel Cotto ay patuloy na nagpapakita ng lakas sa panaigdigang entablado. Sa September 21, masasaksihan ng mundo kung sino ang mananaig, ang batang kampiyon na si Collazo na nais pakita ang kanyang kahusayan o si Vaison na may pusong Pilipino at determinadong agawin ang mga titulo para sa kanyang bayan. Isang laban na puno ng tensyon, pag-asa at inspirasyon at tiyak na magiging bahagi ng kasaysayan ng minimum weight division. Samantala, September 7 sa araw ng Linggo sa Japan, isang mainit na sagupaan ang nakatagdang mangyari sa pagitan ng Pinoy knockout artist na si Gio Santissima at ang Japanese rising star na si Narumi Yukawa. Parehong gutom sa tagumpay ang dalawang mandirigmang ito, kaya inaasahang magiging explosive ang kanilang laban. Si Santissima na dating world title challenger ay kilala sa kanyang malalakas na suntok at walang takot na estilo. Sa bawat laban, ipinapakita niya ang pusong palaban na isang tunay na Pilipino at ngayong pagkakataon, layo niyang muli ipakita na kaya niyang bumalik sa world stage ang kanyang karanasan at knockout power.
ang magiging pinakamalaking armas laban sa mas batang si Yukawa. Samantala, itong si Narumi Yukawa mga kakwento ay isa sa mga pinakabinabantayang prospect mula sa Japan. Kilala siya sa kanyang disiplina, bilis at kombinasyon ng matitinding suntok na kayang magbigay ng problema sa sinumang makakarap. Sa bawat laban, unti-unti niya pinapatunayan na maaari siyang maging susunod na bituin sa Japanese boxing at ang laban kontra kay Santissima ay magiging malaking pagsubok para sukatin ang kanyang kakayahan. Sa laban na ito, asahan ang banggaan ng lakas at karanasan kontra sa bilis at youth advantage. Kung makakapasok sa Santissima ng kanyang malalakas na kanan, posibleng matapos ito ng mas maaga kaysa inaasahan. Ngunit kung maiwasan ni Yukawa ang matitinding suntok at makapagpatakbo ng tamang diskarte, maaari niyang gamitin ang kanyang bilis upang makontrol ang laban. Mga kakwento, anuman ang kinatnan, tiyak na magiging kapanapanabik ang sagupaan ni Santissima at Yukawa, isang laban na magpapakita ng matinding determinasyon at tapang mula sa dalawang mandirigma. Laban lang, Santissima. Kaya mo yan, kabayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong The Adventure Mix Vlog, shoutout dyan sa Oroqueta City, Misamis Occidental, Mindanao. Kaya kwentong Vince Villar, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.